Hello pong muli! Kamusta pong lahat? Magandang araw po, tanghali, gabi sa ating lahat mga katambay. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. At syempre po, nandito po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Nakakagulat po mga katambay. Isang sinasabing komentarista raw po, komentarista. Itong vlogger na ito. At talaga pong nakakagulat din po mga katambay itong bibig nito. Ito po pag dumami po ang followers nito mga katambay, marami po itong maluluko. At yung maling paniniwala po nito sa kanyang pagkatao ay maa-adapt po ng mga ang mga Pilipinong hindi nagsusuri sa nangyayari po sa ating bansa, lalo po sa pamilya Duterte. Grabe rin po itong banatan. Grabe rin po nitong banatan po ang pamilya Duterte. At tinawag pa niya po itong ganid daw po. Ganid. Ganid po sa power ang mga Duterte, mga katambay. Ibang klase rin itong babae. Babae po ito, mga katambay. Ito pong tinatawag na komentarista po, si Admin Rich, mga katambay. Admin Rich. Mayaman siguro ito mga katambay. Komentuhan po natin. Tingnan nyo po ang bunga nga po ng komentarista na ito pagdating po sa pamilya Duterte. Kasi napakaganid ninyo. Ganid sa kapangyarihan. Mga buhaya kayo. Buhaya. Kakaupo lang ng Pangulo, Presidente Marcos. Pamababain nyo kaagad at gusto nyo iupo ang isang Duterte uli. Ganid kayo sa kapangyarihan. Mga buhaya. Final na po ito final na si Duterte po ay tatakbo as mayor. Pati pa noon, tatakbo daw siya as senator. Sabi nga po yan ni Sara, di ba? Na 3 Duterte daw ang tatakbo sa pagka-senador. Tapos mga kababayan, eto, nalaman na lang natin na tatakbo nga siya as mayor ng Davao. So, komentuhan po natin ito mga kaibigan. Bakit bigla po yatang nagbago ang ihip ng hangin na alam naman natin na si Duterte, mga kaibigan, ay tatakbo dapat na senador ng Pilipinas, no? Pero eto, marami siyang mga inaalibay na cash. Wala pong sinabi si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte, natatakbo siyang senador. Meron po ba tayong naringgan kay dating presidente, tatakbong senador? Ang sinabi rin po ni Vice President Sara Duterte, may tatakbo at gusto niyang tumakbo kung siya masusunod, di ba? Kung siya po, sa pag-uusapan at mapag-uusapan po, may gusto niya rin po may tumakbo sa Senado. Ito pong araw po si Baste, di ba? Pero wala pong sinasabi si Vice President Sara Duterte na 3 Duterte tatakbo sa Senado. Di ba? Ang nalalaman po lang ng inyong lingkod, si Kamanong, si Baste, di ba? Parang pinupwesto po nila. Di ba? Kaya lang matatalino po ang mga Duterte. Alam po nila, pagdating sa politika, hindi po natin maisahan at napakadiskarte pong gumawa ng move ng pamilya Duterte. Lalo-lalo na po ang dating Pangulong Duterte. At isa pa, lagi ko pong sinasabi sa inyo, mga kababayan ko, mga katambay, ang Duterte, hindi po kailangan yan. Hindi po kailangan maging powerful, makilala, maging tanyag, maging sikat dahil ikaw ay tatakbo sa national position. Hindi po ganyan ang pagkatao ng mga Duterte. Di po ba? Ang pagkatao po ng mga Duterte, pinakikita nila sa trabaho nila, sa gawa. At hindi nila kailangan maging senador, para maging presidente ng bansa. Meron po bang history ang Duterte na naging senador at naging pangulo ng bansa? Di po ba? Wala. Mayor. Isang mayor ng malayong probinsya ng Davao, naging presidente. Di po ba? Ito pong babae na ito na sinasabing komentarista raw po na si, ano ba pa pangalan nito? Si Admin Rich. Ibang klase po, bibig nito. Pag ito po, lumaki po ang karga nito sa kanyang utak. Marami pong mapapaniwala po ito na mali. At sana po walang maniwala po rito sa babaeng ito, mga katambay. Ibang-iba po paniniwala nito. Hindi kaya nababayaran din ito, di umano. Ito kaya grupo rin ng mga sinasabi po ng ating mga kababayan na Isimada vlogger at Gcash vlogger, mga katambay. Pagpatuloy po Hindi na daw natin. niya kakayanin yung mga national campaign. Pero mga guys,
Ito ang ating nakikita, no, na dahilan kung bakit po talaga nagbago ang kanyang isip. Kasi mga kaibigan, hi po ma'am, gandang hapon po. Ingat po tayong lahat ng mga BBM supporters. Opo, no? Salamat po. And watching from Kuwait, love mo to. Salamat po. Ayun pala, aminado naman pala siya. Talagang BBM pala ito. BBM supporters, mga tambay. Itong si Admin Rich, mga tambay. Ano po mapapala ng pamilya Duterte ito sa babaeng ito? BBM supporters ito. Bulag po ito. Bulag po sa katotohanan itong babaeng ito, mga tambay. Wala pong naging pakinabang po sa gobyerno ng dating Pangulong Duterte, mga tambay. Baka hindi po ito nasaksakan ng bakuna. Hindi po ito nasaksakan kahit isa. Wala pong pakinabang po ito. At hindi rin po ito nabigyan ng ayuda. Nung mga panahon ng pandemic, ang buong mundo na hindi nagpapangsyon ng ating bansa. Wala pong naging pakinabang ito, mga kantambay. Ibang klase po ito. Puro po lahat ng maganda nangyari sa ating bansa. Puro galing po yata kay Pangulong Marcos Jr., mga tambay. Ibang klase po ito. Sandali. Yan. So, tuloy natin ha. Mamaya ko na kayo babatiin para tuloy-tuloy yung ating discussion. So, ayan na nga mga kabayan, no? Itong si Carlo Nograles, kapatid po ni Migs Nograles, ay kakalabanin itong si Rodrigo Duterte, no? As mayor. Guys, alam naman natin, no, ulitin ko, sabi ko nga, senador dapat siya, pero biglang naging mayor. Bakit gano'n nagbago? Kasi, sa mga surveys, mga kaibigan, lumalabas po na yung tatlo, no, kasi tatlo yung nilalagay sa survey na senador. Kasi nga, sabi nila, tatakbo daw yung tatlo. Si Pulong, si Baste, si Duterte, no, Rodrigo. Ngayon mga guys, lumalabas po sa survey na ang pumapasok lang po ay si Rodrigo o si Digong, no? Yung dalawa po niyang anak, si Baste at saka si Pulong, ay hindi po pumapasok. Laglag po sila. So ngayon, mga kababayan, instead Ibang klase rin paniniwala nito sa buhay, mga tambay. Sa survey po siya bumabase. Wala pong 100% katotohanan ng survey. Bine-brainwash lang po yan. Brainwashing lang po ang ginagawa po niya sa atin. Di ba? Bine-brainwash ang utak natin na ang survey po ay totoo. Dahil pwede po nilang gamitin sa pandaraya yan, ang survey. Di po ba? Marami na pong nangyari dyan. Ang survey po, komento na inyong lingkod, nagagamit po yan. Pandaraya, mga katambay. Hindi po totoo. Accurate ang survey. Saan ka nakakita ang nag-survey? Mahigit 50 million ang botante. Kukuha ka lang ng figure, 1,000, 2,000. Sige nga. Hindi mo nga sinurvey ang mga OFW. Paano mo paniniwalaan ito? Ito palang babaeng ito ay naniniwala sa survey. Tambay. Hayaan mo. Isang araw magpapasurvey ako at magse-survey ako. Si Admin Rich, magpapasurvey ako. Ba't nang makita mo? Baka sana paniwalaan mo rin survey ni Kamanong. Naniniwala ka pala sa survey eh. Talagang minamalit mo mga Pilipino. Ginagawa mong tangat bobo ang mga Pilipino para sabihin mo sa survey na nyo na napakataas na nakuha ng survey nyo. At maniniwala na kami na yun ang iboboto namin dahil sa survey nyo. Hindi po tanga ang mga Pilipino. Hindi na po bobo ang mga Pilipino ngayon. Tumitingin po kami sa trabaho, sa ginagawa ng politiko sa ating bansa. Palibasa ikaw, hindi ka tumitingin doon. Sa pakinabang ka yata tumitingin. Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi sa nagagawa ng politiko. Laglag yung dalawang anak niya. Pagkatapos, iisa lang siya na makakapasok bilang senador ng Pilipinas. Pagkatapos, may tendency pa na baka kapag di natin alam kasi matanda na siya at sabi nga niya mismo, meron na siyang cancer, di ba? Doon sa kanyang statement, mga guys, sinabi niya yun na may cancer na siya. So, tingnan mo, kaya kayo paikutin talaga ng matalinong politiko eh. Napakatalino po ng dating Pangulong Duterte. Talagang napaka-powerful po ng dating Pangulong Duterte. Isang salita lang po,
Talagang pinagkaaguluhan na nila. Ginagawa na po nila ng issue. Nagsalita ang dating Pangulong Duterte. Sa edad niyang yun, sa tingin niyo, wala siyang sakit. Mag-u-80 na o 80 anyos. Ano tingin niyo ron? Robot? Kahit si Kamanong may sakit. Kahit ako sa pwede ko sabihin may cancer ako. Di ba ba? Kayang-kaya kayong paikutin ng isang dating Pangulong napakagaling ng utak, mga katambay. Sinabi lang nung Pangulo na siya may cancer. Naniwala na po lahat ang mga kritiko nito, lalong-lalo itong maka-BBM daw po siya, itong si Admin Rich, mga katambay. Ibang klase. Hindi natin alam na baka mamaya naging senador siya, tapos sa sobrang stress ng pagiging senador, baka mamaya bigla siyang maganon. Nasaan na ang dalawang anak niya na Duterte? Walang pwesto. Diba? So, yan mga kaibigan, dahil sa nagdeklara nga si Carlo. Paano walang pwesto? Tumatakbo ng vice mayor yung anak at yung isa'y congressman. Natatawa lang po si Kamano sa mga kritiko, sa mga nakikritiko po sa mga Duterte. Hirap na hirap po sila. Hirap na hirap pong pababain ng kredibilidad at talagang pabagsaking ng popularidad ng mga Duterte, mga katambay. Katulad po nito ni si Admin Rich, na meron po siyang patutsada, di ba, noong una, na talagang mga ganid daw po at swapang sa kapangyarihan ng mga Duterte. Ibang klase. Natakot ngayon si Duterte. Natakot si Digong. Kasi mga kababayan, alam po ni Digong. Natakot pa nga dating Pangulong Duterte. Sila nga yung pilit na pinababagsak at pilit sinisiraan para mawala sa politika. Tapos sila pa yung matatakot. Di ba takot na takot nga kayo na makabalik sa pwesto? Di po ba? Kasi kung hindi kayo natatakot sa mga Duterte, pag-aaksayahan nyo po ba ng panahon yan? Ang pamilya Duterte, gagawan nyo po ba ng maraming issue yan, katulad ka na Admin Rich? Pinagkakakitaan mo nga ang pamilya Duterte kung yan takot. At kung yan mahinang politiko at napaka hindi siya popular na politiko, mahinang klaseng politiko, baka hindi mo binablog yan, Admin Rich. Real talk. Wag mo kaming gawin tanga, bobo. Di ba? Panay nga, vlog nyo riyan Pinagkakaisahan nyo yan. Napakarami nyong vlogger na tinitira nyo ang pamilya Duterte. Tapos sasabihin nyo, mahina na ang mga Duterte. Takot ang mga Duterte. Unbelievable. Walang kalaban-laban si Duterte o si Pulong Duterte. Si Baste Duterte ay walang kalaban-laban kay Carlo Duterte. Unang-una sa lahat mga kababayan, pagdating po sa credential, walang kalaban-laban si Baste kay Carlo, no? Nograles, no? Unang-una, pagdating pa lang sa credential pa lang to, wala siyang laban kay Carlo Nograles. Ano ba itsura? Anong credential ba kailangan mo? Pagkatao ba o trabaho? Ang politiko po, mga katambay, real talk. Wag natin paniwalaan to si Admin Rich. Ibang klase po pala ito tumingin ng credential o yung sinasabing yung pagkatao. Sa pagkatao po pala siya tumitingin sa politiko. Hindi po pala sa natatrabaho. Di po ba? Ang politiko, di po ba, hinalal natin yan para magtrabaho sa ating bayan o sa ating syudad bilang mayor. Hindi po mo titingnan yung itsura niya kung anong pagkatao niya. Ang titingnan natin yung mga nagawa nila, ano na trabaho nila sa syudad. Ibang klase ito. Tao, pagkatao, ang titingnan mo. Mahiya ka naman sa balat mo. Kung titingnan ko rin pagkatao mo, baka sasabihin ko, hindi ka rin magaling na vlogger. Ganun po ba? Admin Rich, isip-isip tayo. Tingnan nyo muna. I-research mo kung saan nagmula ang Davao City. Anong klaseng Davao City siya before and after. Di po ba? Isip-isip. Hindi lang yung makapag-vlog ka at makapanira ka sa Duterte. Walang maniniwala sa yung taga Davao. Napakaraming taga Davao. Kung ang pamilya Duterte ay hindi magaling na mga politiko, matagal nang hindi naglilingkod sa Davao yan, yung real talk. Hindi na magugustuhan ng mga taga-Dabawenyo yan kung hindi magaling na mga politiko yan. Hindi nga sila matalo-talo ron dahil napakagaling nilang maglingkod
sa mga kababayan nila sa Davao City. Di po ba? Real talk. Ito po, pare-parehas po ito ng pare-parehas ng kumpas. Itong si Baste. Guys, alam naman natin ang history ni Baste, di ba? Dating tambay. Sinabihan lang na, oy, mag-mayor ka kasi yung ate mo. O, tingnan mo. Minalate niya pa ang Baste. Dati raw pong tambay, mga katambay. Paano pa? Masama po pang maglingkod ang sinasabi mong dating tambay. Nakatapos naman yung tao, nakapag-aral. Tapos nakita po ng mga kababayan niya na okay maglingkod bilang mayor. Di ba ba? Naging maayos po ang syudad, progresibo. Di ba ba? Pati ang mga tao ron, masaya. Ikaw lang ang hindi masaya sa mga Duterte dahil may kumpas kayo yata. Kinukumpasan po kaya yata kayo ng amo nyo. Kung sinasabi nga, kung ano ang tugtog, yun ang sayaw. Di ba? Pag may nagsalita, light, camera, action. Kaya ang ginagawa nyo, iisang kumpas. Di ba? Pare-pares po ng kumpas eh. Si Jared, si Abe, si Manny, tapos yung isa pa, si Marabilia Dante, tapos yung isa pa, si Alicia Comment, saka itong si Admin Rich. Marami pa yan, mga katambay. Kukomentuhan po natin yan, mga katambay. Kukomentuhan po natin silang lahat, mga katambay. Pag nakita po natin itong mga vlogger na ito, at nakita ko po sa YouTube, at nakita ko po ang mga kanilang bibig, ang kanilang paniniwala, at pagbatikos po sa pamilya Duterte, ay kukomentuhan po natin, itatama po natin yung ginagawa po nilang mga pagbablog na bine-brainwash po nila, pinaniniwala po nila sa mali ang mga Pilipino, pero hindi naman po lahat mapapaniwala. Katulad po na inyong lingkod, si Kamanong, mapapaniwala po ba nito ni Admin Rich na 6 na taong kong nakita ang panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, samantalang ito 2 taon nakita ko kung paano maglingkod ang bagong Pilipinas nila. Di ba? Walang nagagawa halos. Puro korupsyon ang nakikita ng inyong lingkod. Laganap na droga. Di ba? Krimen. Paghihirap ng mga Pilipino. Napakaraming pangarap, pangako. Tapos natuklasan pa. Natuklasan pa ni Jonathan Morales at ni Cathy Binag na drug addict, drug user daw di umano ang mga ito. Ang kanyang iniidolo na Pangulo, mga katambay. I-fast forward na po natin. Bakit? Siyempre. Pupunta ba sila dyan? Yan ba sila maglalabas-masok kung alam nila na mahigpit yan sa kanila? Kaso alam nila na maluwag sa kanila ang airport ng Davao City. Kaya doon sila naglalabas-masok. Malaman nyo ang buong katotohanan. Ba? So yun po mga kaibigan, ang katotohanan sa Panggil Bay Bridge. Ito po ay Marcos Legacy. Yan. So ito na, meron pa silang... Pati pala yung Panggil Bridge, kay Marcos daw po yun. Nakatayo na yun. Ayan na natin. Lahat naman po ng naumpisa ng build ni dating Pangulong Duterte, legacy na raw ni Pangulong Marcos. Hayaan na natin. Pilipino, alam naman po ng Pilipino yun. Hayaan na po natin. Kasi wala po silang i-credit sa sarili nila di ba? 2 taon na. Ano po, ang nalalaman ko lang po na pinagmalaki ng Pangulo Nozona, yung 5,500 flood control. Bakit hindi niya masabing legacy yun? Di ba? Nakakahiya. I-credit grab. Gusto na naman nilang nakawin, mga kaibigan, yung credit sa Metro Manila Subway. So, napahiya sila kasi ang Subway. Subway. Yung Subway daw, gusto na naman daw nakawin yung credit ng Subway. Nakita niyo po mga information itong babaeng ito. Kung hindi mo ito kukomentuhan at hindi mo i-correct, marami pong malalason itong tao na ito. Lalo po yung mga sinasabi natin na hindi po masyadong active sa social media at hindi active sa politika. Yung mga kababayan natin na halos walang ideas. Di po ba? Lalo yung mga bago pa lang sa politika. Tapos mapapakinggan itong mga klase na vlogger na ito na talagang kung iangat po nila ang presidenteng sangkot daw at lulong daw di umano sa droga ayon kay Cathy Binag. Pero ito kung iangat po sa bangko talagang napakatindi. Napakarami na po palang legacy ng Pangulong Marcos, pati yung Banggi o yung
Yung sinasabi po sa Mindanao na mahabang tulay doon, bridge. Tapos ngayon, pati subway, mga katambay. Ibang klase. Pati sana skyway. Kinuha mo na. Pati yung paglilinis ng Ilog Pasig sa ng Manila Bay, i-credit nyo na rin. Okay lang yun. Mismo ang nagsabi, ang Japan mismo ang nagsabi, mga kaibigan, na ang Metro Manila Subway ay pinlano na sa panahon pa lang ni President Marcos Sr. Diba? At Plano. Ano ba yung plano? Kailan pa yun? Hindi ka pa tao nun. Hindi ka pa tao nun, Admin Rich. Sino maniniwala sa'yo? Kahit si Kamanong, may plano nga eh. May plano. May plano na sana magbago ka ng vlog at sabihin mo ang totoo. Plano ni Kamanong yun. Sundin mo si Kamanong. Huwag kang gumawa ng mga kwento-kwento. Ang realidad, kung ano yung actual na nakita mo, yun totoo. Huwag ka plano-plano. Saan ka nakita plano? Meron bang plano na panahon pa ng dating senior ay nagawa? Pambihira ka naman. Di ibig sabihin, ang lahat ng ginagawa ni Pangulong Marcos Jr., lahat po yan nasa build na plano po ng dating Pangulong Duterte. Hindi mo pa pala pwede i-credit yan sa Pangulong Marcos dahil plano lahat yan. Idea lahat yan ng dating Pangulong Duterte, pati yung sa Banggi, yung bridge. Di ba? Nakakalungkot lang po. Ginagawa po tayong bobo nitong vlogger na ito. kaibigan, ang nagawa lang ni Duterte ay isang lang, yung naghulog lang siya ng isang, ano ba tawag doon, boring machine ba yun? Yun lang, pagkatapos wala na. Oh, ginawa niya yun nung papaalis na rin siya. Strategy ni Duterte, mga kaibigan, na pagpapaalis na siya, lahat ng mga proyekto, pakikialaman niya, mag-groundbreaking siya, magaganto siya, para sabihin, Wala, bulag ito mga tambay. Lason na lason ito. Lason na lason po ito. One-sided po siya. Napakarami pong build na natapos. You know? Kapag pinagpatong-patong mo, mamamatay ito sa bigat. Sa karsada pa lang na natapos, sa tulay na natapos, sa airport na natapos ng proyekto ng dating Pangulong Duterte, mga tambay. Matatabunan ito sa dami ng proyekto, mga tambay. Ibang klase ito. kanya yun. Strategy, diba? Ang galing talaga mambudol. Ganyan po ang ginawa ni Duterte sa halos lahat ng mga proyekto na ginagawa ngayon ni PBBM, no, yung mga proyekto na dapat sana ay ginawa at tinapos ni Duterte, mga kaibigan. Ang ginawa po ni Duterte nung malapit na siyang umalis, saka po siya nag-groundbreaking. Wag na natin ituloy, mga tambay. Talagang marami pong malulukot, yung pagka dito po sa tao na ito kay Admin Rich. Nalulungkot po ako sa tao na ito, mga tambay. Nalulungkot po ako. Puro kasinungalingan po ang pinagsasabi. Para po itong walang anak at walang pamilya. Mga katambay, yung pinaniniwala mo, kung may maniniwala sa yung pamilya mo, pinaniniwala mo sa kasinungalingan na hindi naman totoo lahat ng sinasabi mo. Napakaraming Pilipino nakakita, naranasan yung mga build na sinabi niya. Puro groundbreaking lang daw ang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Puro na doon sa Marcoses. Ibang klase. Mga katambay, pagka mga ganitong klaseng vlogger, dapat po talaga ito binoboljak, kinukomentuhan, mga katambay. Ito po, si Admin Rich, sana huwag na lumaki ito. Pag lumaki channel nito, nako, talagang marami po itong mapapahamak. Saka sana po walang maniwalang mga kabataan din dito. Yung mga kabataan, sana yung mga ganitong klaseng vlogger, iniiwasan po ito. Ibang klase ito. Parang ibang klase, kung sabihan pa ang dating mga pamilya Duterte na maganid sa power, bakit kaya niya nasabi yon? Ang mga Marcos ba hindi ganid sa kapangyarihan, sa power? Hindi po ba siya nagpunta sa Ilocos Norte? Hindi niya po ba nakita ang Ilocos Norte kung ilang Marcos ang nanunungkulan doon? Meron pa nga senador, may gobernador, at may mayor, may congressman, may councilor. Halos lahat po, Marcos po, kamag-anak ng Marcos sa Ilocos Norte.
Sino po ba mga sinasabi niyang ganit sa kapangyarihan? Mas maraming Marcos ang nanunungkulan sa gobyerno. Ikumpara mo lang sa Duterte, ilan lang ang Duterte. Dating presidente, Sara, Pulong, at si Baste, 4 lang. Sasabihin mo mga ganit sa kapangyarihan, samantalang yung Marcos, ilan na nakaupo? Di po ba? Ilan po? Presidente, senador, congressman yung anak. Tapos yung anak ni Amy, governor. Tapos marami pa silang kamag-anak doon. Mga kamag-anak na Marcos, mga mayor, congressman, konsyal ng bayan, kapitan, mga Marcos. Ikumpara mo sa Duterte na 4, magiging 5 lang dahil meron nadagdag na isang anak ni Pulong na tumatakbong konsyal yata. Di ba ba? Kaya, real talk, ginagawa pong tanga ang mga Pilipino. Buti na lang nakikita po natin na itatama po natin yung mga ganitong klaseng vlogger, mga tambay, ibang klase. Makapanira lang dahil ito isang kumpas. Nakita po natin yung kumpas. Mukhang malaki yata swelduhan dito, mga katambay. Nakakagulat. Meron nga pong nagsabi po, nag-comment sa atin, milyonan daw po ang bayaran. Sabi po naman nagko-comment natin mga katambay, mga kababayan. Meron yata sinabi pa, nabasa ko, 1 milyon daw po. 1 milyon ang lagayan, mga katambay, pambihira. Pag si Kamano nga inopera ng 1 milyon, kukunin natin, mga katambay, kukunin natin, saka natin ibablog na binayaran ako 1 milyon. Binayaran nila si Kamano at ipapahiyain natin sila, mga katambay. Ang pagkatao at ang dignidad ni Kamanong ay hindi for sale. Hindi ko maatim na ako'y bayaran ng mga politiko. Tapos makikita ko ang ginagawa nila sa bansa. Binukuha rin nila yan. Ninanakaw din nila yan, di umano. Yung binibigay na yan, ninanakaw rin yan. Kinukuha rin sa mga taxpayer yan. Sa mga nagtatax, sa mga Pilipino. Di ba? Saka bakit mo ipagbibili ang dignidad mo? Hindi ka na nahiya nun. Kalahi-lahian mo. Pag yan ay pumutok at nalaman, kahiya-hiya yan. Magiging tatak mo. Bayaran kang vlogger. Mukha kang perang vlogger. Yun ba magiging tatak mo? Saka inyong lingkod, si Kamanong, marunong maging contentment sa buhay. Diba? Basta kumakain lang tayo ng 3 beses ang araw. Wala tayong masyadong sakit. Binibigyan tayo ng buhay at lakas ng Panginoon. Napakaganda na pong blessing sa atin yun, mga katambay. Kaya lang po, talagang kailangan lang po siyempre sa buhay yung maging tapat ka, sabihin mo ang totoo, lalo sa ating mga politiko. Nakita nyo naman po. Kailan po ba nagsabi ang mga politiko na sila'y masama? Di ba? Lalo pagkakampanyahan, lahat po yan mabuti. Pero tingnan po natin yung nagagawa nila. Yung trabaho ang titingnan mo riyan. Yung trabaho, anong klase sila magtrabaho. Di ba? Katulad po ng Pangulong Marcos Jr. Napakagaling po magsalita. Napakabulaklak po. Napakagaling. Pero ano po ba trabaho niya? Ikumpara mo rin sa dating presidente na palamura. Maanghang ang bibig dahil sa nakikitang problema ng bansa at korap at narco-politics. Nakapagmumura siya. Yung ba ang titingnan natin? Yung pagmumura niya? Hindi. Di po ba? Yung trabaho ng politiko ang titingnan mo. Yung tinatrabaho. Nakita natin ang trabaho ng isang presidenteng palamura. Di ba? Kinilala muli ang ating bansa. Di ba? Kinilala. Umangat. Nagkaroon tayo ng dignidad. Gumaang ng 6 na taon ng ating buhay. Kahit papaano, di po ba? Sana nga nagtuloy-tuloy Kaya lang, nabudol nga po tayo Kaya lang, talagang ganun Sa kabila ng ganun, lagana po ngayon ng mga vlogger. Yung mga vlogger na nakinabang sa dating Pangulong Duterte at sa kay Vice President Sara Duterte, ayan po. Sila na po ngayon ang pinaka mabigat na kritiko sa social media. Kaya ang gagawin lang po ni Kamanong, pag may nakita si Kamanong na katulad nito na vlogger na ni Admin Rich, babanatan po natin, itatama po natin yung kanyang mga kasinungalingan, mga tambay, lalo sa mga nagawa at gagawin pa ng pamilya Duterte sa bansang Pilipinas. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan.
sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe, and mga nagko-comment. Maraming salamat po. Sa muli po mga katambay, ingatan nawa. Bye-bye.